Kinben Book 5, Chapter 135. Nakapag-establish nga kaagad ng double digit na lamang ang Team 4 laban sa Team 2 sa unang 5 minuto ng laro nila sa score na 22-9. Makikita nga na ganadong-ganado na maglaro si Lebron kay Dick at hindi nga siya magawang pigilan ng kanyang defender na si Hermosa. Makikita ngang na kay Lebron ang bola at nang makita niya ang agresibong depensa ni Hermosa sa kanya ay bumigla siya ng taliko dito at binigla niya ito ng isang turnaround jumper na kinaseryoso ng kalbo niyang defender. Hindi iyon naabutan ni Hermosa at sa paglapag nga ni Lebron ay napatingin pa nga siya sa kanyang bantay nang nginitian siya. Akala ko pipigilan mo ako. Kanina pa ako nakaka-score ah. Sabi pa nga ni Lebron at si Hermosa naman ay napakuyom dahil bakit daw hindi niya magawang pigilan si kay Dick. Hindi ba ako magaling? Bakit ganun ang galawan niya? Naitanong na nga lang ni Hermosa sa kanyang sarili. Naalala nga niya nang matalo niya noon si Marius. Hinamon niya ito ng isang one-on-one game sa lugar nila nang ito ay magpunta rito. Dikit nga ang naging laban nila at sa huling pagpuntos niya ay walang kahirap-hirap niyang tinirahan ito na naging dahilan upang magawa nga niyang matalo ang sinasabing best player ng Quezon Province na ngayon ay kakampi ni KA7. Ilang taon na ang nakakaraan ng mangyari iyon at walang kaalam-alam si Hermosa na sa kasalukuyan ay mas magaling na sa kanya si Marius. Kaso hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na muling magkaharap nito at magmula noon ay naglibot na lang siya sa probinsya para dumayo-dayo ng paglalaro ng basketball. Hindi siya basta sumasali sa mga liga ng bayan dahil para sa kanya ay wala raw iyong thrill. Gusto nga ni Sandy Hermosa na makasali kaagad siya sa Maharlika League upang magkaharap uli sila ni C. Kaso hindi naman siya nagkakaroon ng chance upang mangyari ito. Hanggang isang araw, nakilala niya si Sir Greg na isang scout ni Sir Nelson. Nakita nito ang paglalaro niya at dahil doon ay naimbitahan siya rito sa Bulacan na punong-puno ng kumpiyansa at bilib sa kanyang kakayahan. Wala nga siyang kaalam-alam na sa paglabas niya ng probinsya ay makakatagpo pa pala siya ng mas malalakas. Iniisip niyang magaling siya. Kaso, ang paglaban pa rin sa magagaling ang magsasabi sa kanya kung totoo ito. Dahil nga hindi niya mabantayan ng mabuti si kay Dick sa kanilang laban, ay hindi niya maisip kung paano ito nangyari. Magaling naman daw siya, pero bakit daw parang pinagmumukha siya nitong mahina? Hindi raw ito pwede. Nang mapunta nga sa kanila ang bola, ay agad niyang hiningi ito kay Padua. Sinandalan nga niya si kay Dick at ayaw nga sanang ipasa ni Padua ang bola rito, kaso pinagbigyan na rin ito upang matahimik daw ito. Napangiti nga agad si Hermosa at si kay Dick naman ay marahang gumalaw ang isang paa. Si Sandy nga ay iginalaw ang kanyang katawan pakaliwa at pakanan. Kasabay nga rin ito ay ang paghakbang ng isa niyang paapauna at kung ano ang ginawa ni kay Dick kanina sa kanya ay ginawa rin niya. Isang turnaround jump shot nga rin ang kanyang ginawa kaso natamaan nga ni kay Dick ang bola at naging dahilan ito upang magmintis iyon. Napangiti na nga lang si Lebron na pinagmasdan si Hermosa. Mahina ka, hindi ka kagaya ni Mendez. Wika nga ni kay Dick. Ramdam kasi niyang sanay sa trash talkan itong si Hermosa kaso hanggat nadodomina niya ito sa labang ito ay alam niyang walang ibang mararamdaman ito kundi ang frustrations. Napakuyom na nga lang si Hermosa at nang makuha nga ni Lozano ang rebound ay siya namang pag-steal dito ni Magbanwa na kanina pang hindi raw basta makahawak ng bola. Pagkakuha nga nito ni Magbanwa ay agad siyang tumalon para pumuntos. Pinakawalan niya ang bola kaso hinampas naman ito nang biglang dumating na si Darius James at isang block mula sa likuran ang napagtagumpayan nito na ikinaseryoso ng Team 2. Asa pa kayo, hindi na kayo mananalo. Sabi pa nga ni James at sa paglapag niya ay siya namang pagtakbo niya ng mabilis na agad namang hinabol ni Magbanwa. Ang bola naman ay nakuha ni Lebron at agad nga niyang ibinato ito kay James na nasa side na nila. Isang fast break nga ang nangyari at sa pagsambot nga ni James sa bola ay agad din siyang tumalon papunta sa basket. Idinakdak nga niya ang bola at si Magbanwa na humabol ay natawagan pa nga ng foul nang pumilit ito ng pag-block kay James na agad ding napangiti nang marinig ang silbato ng referee. Basket counted! Bulalas nga ng referee
At sa paglapag nga ni James ay napatingin pa nga siya kay Magbanwa na biglang napahinga ng malalim. Ang lakas ng isang ito. Sabi nga sa sarili ni Magbanwa at napakuyom na lang siya ng pagmasdan pa siya ng kalaban. Parang nakakaasar ang tingin ito, kaso parang wala siyang karapatang mag-angas kung ganito nakalaki ang lamang ng kalaban sa kanila. Samantala, sa kabilang laban naman ay makikita nga si Villame na mabilis na hinuhuli si Mendez na mabilis na ginagamit ang screens ng mga kakampi nito para siya itakasan. Si Gardose naman na kasalukuyang binabantayan ni Manzano ay agad na ibinato ang bola sa nagkat na si Mendez. Si Garcia nga at De Los Santos ay mabilis na napafocus kay Mendez at sa paglapit nila rito upang pigilan ay siya namang biglang paghinto nito. Naharangan nila ito kaso biglang nawala ang bola sa mga kamay nito at mula sa likuran ni Garcia ay siya namang paglitaw ni Venturina na dumiretso sa basket. Hinarangan nga ito ng sentro ng kalaban na si Mendoza. Kaso, isang extra pass pa nga ang ginawa ni Venturina at nang masambot ni Bondok ang bola ay agad niyang inilagay ito sa basket. 10-20 na nga ang score matapos iyon at 5 minuto na nga ang nakakalipas sa labang iyon. Si Villame nga ay nakakaramdam na ng hindi maganda dahil sa 20 points na nagawa ng Team 1 ay wala pang naiipuntos dito si Mendez. Puro extra pass ang ginagawa nito na hindi nga niya magustuhan dahil parang pinaglalaroan daw siya nito. Pinaglalaroan mo ba ako, Mendez? Bulalas nga sa isip ni Villame at muli ngang sumagi sa isip niya ang mga taong nagtitiwala sa kanya sa Leyte. Hindi raw pwedeng ganito ang mangyari. Sa pagkilos nga niya ay bigla namang nawala ang bola sa kanyang harapan at nakuha nga ito ni Mendez na agad na ikinatakbo ng mga kakampi nito. Si Ian Manzano nga ay agad na hinarangan si Mendez kaso tumalbog ang bola sa pagitan ng bukas na binti nito. At doon na nga ay yun nasambot ni Gardose na agad na nagpakawala ng tres nang makapunta sa side nila. Pasok na naman nga iyon at napakuyom pa nga si Gardose na napaharap kay Ricky na agad na napangiti sa kanya. 10-23 na nga ang naging score at makikita nga ang pagseryoso ng mga manonood sa ginagawa ng Team 1. Coach, posible ba iyon? Ilang araw pa lang na magkakakampi ang limang ito. Pero kapag pinapanood ko sila ay parang matagal na silang magkakakampi. Ang ball movement, ang extra passes. Paanong nakuha agad nila ang galawan ng isa't isa sa ilang araw na magkakasama sila? Naitanong na nga lang ni Frederick Lasarte na player ng Infernos. Si Coach Gary nga ay walang ibang makitang dahilan sa mga nangyayaring ito kundi ang player na iyon, si Ricky Mendez. Naging siya nga ay hindi rin maisip na posible ito. Hindi nga niya alam kung ano ang ginawa ng player na iyon o sinabi sa mga kasamahan nito. Pero sa kanyang nakikita ay talagang tagumpay ito na bigyan ng magandang chemistry ang kanyang team. Si Mendez daw ang dahilan nito, wala nang iba. Mas lalong ngayon lang din daw siya nakakita ng ganitong klaseng manlalaro. May kontrata na siya sa Calapan City for sure. Pero may chance kaya na makuha namin siya sa team ng Infernos? Naitanong na nga lang ni Coach Gary sa isip na napakuyom na lang nang muling makapuntos ang Team 1. Isang alley-oop play nga ang ginawa ni Mendez at si Yasay na nag-execute ng puntos ay napakuyom na nga lang nang siya ay lumapag. Dinumina rin ng Team 1 ang huling game nila at sinubukan din namang habulin ni Ian Manzano ang lamang ng kalaban nang makapunto siya ng 6 straight points. Kaso, hindi naman nila nagawang pigilan ang opensa ng kalaban na sumagot din naman ng 6 points. Nang nakay Manzano na nga muli ang bola ay napaseryoso siya nang si Mendez ang dumepensa sa kanya. Huwag kang kabahan. Relax lang. Wika nga ni Ricky na agad na ikinangiti ni Manzano. Dito nga ay umabante ang isa niyang paa at binigla ang kanyang defender ng isang step back jump shot. Papakitaan daw niya ang kanyang kuya Ricky at sa pagtira niya sa bola ay isa namang palad ang humampas dito mula sa kanyang tabi. Lumitaw nga roon si Yasay at si Manzano ay napatingin sa kanyang kuya Ricky. Pakiramdam niya ay nabetray siya at nang lampasan siya ni Mendez ay dito na nga siya napakuyom. Madaya ka kuya Ricky. Bulalas nga ni Manzano na itinodo na ang paghabol kay Ricky na siyang sumambot sa bola nang ipasa ito sa kanya ni Gardose. Pigilan mo ako, Ian. Sambit ni Mendez at sa paglampas sa kanya ni Manzano ay dito na nga siya kumuha ng buwelo at muling umabante. Mula sa kanang kamay ay pinatalbog niya ang bola papunta sa kanyang kaliwang kamay na sinabayan niya ng mabilis sa pagkanan sa bantay niya.
Si Ian naman ay mabilis na humabol at sa paglapit niya ay nakita na lang niya ang pagyuko ni Mendez na sinundan ng isang malaking hakbang palayo. Isang duck in move iyon matapos ang isang behind the back dribble at si Manzano nga ay napaseryoso na lang sa bilis nito. Maaabutan pa rin kita, sabi nga ni Manzano sa kanyang isip at nang humabol na siya ay dito naman bumigla ng hinto si Mendez na ikinalampas niya at ikinaupo niya sa sahig ng court sa harapan ng kanyang binabantayan. Ang mga manonood naman ay napalunok sa ankle breaker ni Mendez at dito na nga ito tumalon para pumuntos sa kauna-unahang pagkakataon sa larong ito. Pumasok ang bola sa basket at kasunod nga nito ay ang pagtingin niya sa kanyang defender na nabigla sa mga nangyari. Natapos nga ang laban ng Team 1 at Team 3 sa score na 39-24 at napangiti na nga lang si Ricky nang sumilbato ang referee dahil ang oras ay naubos na. Ang mga kakampingan niya ay hindi maiwasang matuwa at mapalapit kay Mendez. Si Ricky naman ay napatingin sa mga players ng kalaban, lalo na kina Manzano at Villame na pawisan at pagod na pagod sa nangyari nilang laro. Ang lakas ng kalaban namin, parang ang tagal na nilang magkakakampi kung maglaro sila. Habang ako, hinuhuli ko pa rin ang galawan ng mga kasama ko. Nasabi naman ni Villame sa kanyang sarili na napahinga na lang ng malalim. Sorry Kuya Willie, natalo tayo. Malungkot namang winika ni Ian Manzano na kinaseryoso ni Willie at bigla rin niyang ikinangiti. O okay lang iyon Ian, ano ka ba? Huwag mong pakadibdibin. Nasabi na nga lang ni Willie at nakaramdam siya ng tuwa sa batang kakampi niyang ito. Sa kabilang laban naman ay natalo naman ang Team 2 ni Padua sa score na 43-24 at frustrated nga ang mga players na tinalo ni Lebron at Darius. Makikita nga sa mukha ni Hermosa, Magbanwa at Padua ang tila inis sa kanilang mga ginawa. Hindi man lang daw nila nabigyan ng magandang laban ang mga kalaban nila. Wala nga rin silang nakuhang panalo na nakadagdag pa ng hindi pagkatuwa dahil sa mga nangyari. Team 1, 3-0. Team 4, 2-1. Team 3, 1-2. Team 2, 0-3. Ito nga ang naging resulta ng ginawang mini tournament ni Coach Gary at masayang-masaya nga siya sa nangyari. Pinapila nga niya ang mga teams at binigyan ng award ang team ni Mendez. Binigyan niya nga ng tig-iisang bagong medyas ang mga ito. Kulay gray iyon at may tatak ng Infernos. Salamat Coach, wika nga ni Ricky at dito na nga rin sila pinalakpakan ng mga kasamahan nila. Naging ang team ng Infernos ay masaya rin sa nangyari at ang hihintayin na lang nila ay ang last day ng training camp na kung saan ay magkakaroon sila ng laro laban sa mga ito. Full game na ito at siguradong magiging magandang laban daw ito para sa kanila. Habang nagaganap naman ang munting seremonyang iyon ay siya naman pagpasok ng ilang mga kalalakihan sa loob ng lugar at nang makita ito ng team ng Infernos ay napaseryoso na lang sila dahil ito ay ang mga players ng isang PBA team. Ang isang team na hawak din ng mga kuwangko ng kapatid ni Sir Nelson na si Al Kuwangko. Magandang hapon po Coach Gary. Bati agad ng nangunguna sa mga iyon na nakangiting kumaway sa coach ng Infernos. Jeffrey, bakit nandito kayo? Wala ba kayong practice? Bulalas nga agad ni Coach Gary. Nang mga oras namang iyon, ay makikita nga ang pagseryoso ng mga kasama sa training camp nang makita ang ilang players ng Gin Kings, lalo na nga ang lalaking kausap ni Coach Gary. Hindi ba si Rica Fort iyan? Ang MVP noong nakaraang PBA season? Bulalas nga ni Villame. Pinapunta kami rito ni boss. May request daw ang kanyang kapatid na si Sir Nelson. Sabi nga ng player na si Rica Fort na napatingin agad sa mga players na alam niyang mga napili sa training camp na ito. Maglalaro raw kami bukas after ng activities ninyo coach against sa mga na-scout nilang players. Nang marinig nga ito ng mga naroon, ay bigla na lang nakaramdam ng kabog sa dibdib ang ilan sa mga narito dahil doon. Napatingin pa nga si Rica Fort kay Ricky Mendez na seryoso ring nakatingin sa kanya ng mga sandaling iyon.